Paano inililigaw ni Satan na isinumpa mismo ang mga taong banal? Sa paanong paraan nangyayari na mismo ang ibang mga banal na tao, mga masambahin sa Allah, mga totoong mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagagawa ni Satan na isinumpa, nalinlangin sila at akayin sa pagkaligaw? Ito po ang mahalaga nating paksa sa araw na ito. Pakinggan po nating mabuti. Hindi lamang po ang mga makasalanan ang kayang iligaw ni Satan isinumpa, kundi maging ang ibang mga banal, mga taong maingat sa kasalanan. Napakarami na po ang mga taong banal, mga seryosong masambahin sa Panginoong Allah ang nailigaw ni Satan isinumpa, nang hindi nila namamalayan na sila pala ay nalinlang na at nawala na sa tamang landas ng Islam. Sa paanong paraan ito nangyayari? Ito po ang detalyadong ilalarawan natin sa mga sandaling ito. Makinig po kayong mabuti para malaman ninyo at maiwasan ang isa sa pinaka-epektibong patibong ni Satanas na isinumpa. Si Satan, a'udhu billahi minas shaitanir rajim, ay mayroon pong taglay na power sa pahintulot ng Allah na mag-transform sa anumang anyo na kanyang naisin. Pwede siyang magsaahas, magsapusa, magsaaso. Kaya rin niyang magsaanyo ng taong banal, magsaanyo ng napakagandang babae, at iba pa. At kayang-kaya rin niyang magsaanyo ng anghel. At sa ganitong paraan, marami ang kanyang naililigaw. Magsasaan niyo siya na isang maaliwalas at maliwanag na anghel. At magpapakita siya sa isang taong banal. Kaya rin niyang magsaan niyo ng liwanag upang papaniwalain ang taong banal na siya nga ay isang anghel. At magpapakilala siya sa isang taong banal na siya ay isang anghel na inutusan daw ng Allah para magdala raw ng mahalagang mensahe ng kaligtasan ng sangkatauhan. Una, ay pupurihin niya ang mga kabanalang gawa ng isang taong banal. Pagsasabihan pa niya ito na lalo pang dagdagan ang mga gawaing kabanalan. Damihan pa ang mga tahajjud. Dagdagan pa ang mga voluntary fasting. At ang buong akala ng taong banal ay totoong ang anghel ang nagpapakita sa kanya. Iyon pala, hindi niya alam, ay si Satanas na isinumpa ang mismong nagpapakita sa kanya. Buong akala ng isang taong banal ay talagang banal na patnubay ang daladala sa kanya ni Satanas. Lalo na, at hindi naman siya nito pinagbabawalan sa mga gawaing pagsamba. Bagkus, ay ini-inspire pa siya nito na lalo pang dagdagan ang kanyang mga gawa na kabanalan. Dagdagan pa ang mga pagdidikr,
mga sadaqah, mga pagbabasa ng Quran, at iba pang mga gawaing kabanalan. At lalo pa siyang magiging ganado sa mga gawaing pagsamba sa dahilang pagsasabihan siya ni Satanas na, ikaw ay espesyal na pinili ng Allah. At aakalain nga ng taong banal na siya nga isang espesyal na chosen one para sa isang dakilang misyon. Sa ganitong paraan, nagbigay ng babala si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah. Napakarami na ang kanyang nakilala na mga taong banal na nailigaw ni Satanas sa ganitong modus operandi. Aakalain ng taong banal na siya nga ay isang special na chosen one ng Allah na pinadalahan ng isang anghel para tanggapin niya ang mahalagang mensahe para sa kaniyang dakilang misyon na kaligtasan ng sangkatauhan. Ayon pa kay Ibn Taymiyyah, ay madali lamang mapag-aalaman ng isang taong banal kung totoo bang anghel o syaitan ang kanyang kaharap sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga verses ng Quran na gaya ng Ayatul Kursi, Suratul Falaq, Suratul Ikhlas, at Suratul Nas. Kapag narinig ito ni Satanas ay agad siyang tumatakas dahil hindi niya kayang pakinggan ang ganitong mga banal na salita ng Allah. Ngunit sa dahilan na may mga banal na tao na sa sobrang paniwala na anghel ang kaharap na liwanag, ay hindi na ito magdududa pa na anghel nga ang kanyang kaharap. Lalo na at pag-uutusan pa siya nito, nadagdagan pa ang mga gawaing kabanalan. Wala talaga siyang kaduda-duda na anghel ang nagpapakita sa kanya. Tulad halimbawa ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapakita raw si Birhen Maria sa mga inosenteng bata at nagbibigay pa siya ng mensahe ng mga magaganap sa hinaharap para lalo pang papaniwalain ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan na bitag ni Satanas na isinumpa. Napakarami na ang nalinlang ni Satanas sa ganitong patibong. At maniniwala naman ang sambayanan na si Virgin Mary nga ang nagpapakita upang lalo pa silang gumawa ng mga gawaing inaakala nila na kabanalan ay mga gawain palang idolatriya. Sino ba naman ang mag-aakalang si Satanas pala na isinumpa ang nagpapakita sa anyo ng isang mukhang banal na babae? Hindi lamang sa mga santong kakristyanuhan, kundi maging sa mga banal na Muslim, ay marami rin ang naluluko ni Satanas. Kapag nakuha na ni Satan na isinumpa ang buong tiwala at kalooban ng isang banal na Muslim, ay unti-unti niya ito natuturuan ng mga gawaing pagsamba na walang batayan sa Quran at walang batayan sa authentic na sunnah. Kaya nga ba ang babala ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah, ay huwag mong tatanggapin ang anumang gawaing ibada na walang batayan sa Quran at sa Sunnah. Kompleto na po ang Islam sa pagyaon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang dapat idagdag pa na mga gawaing ibada. At kapag ang isang nagpapanggap na anghel ay tinuturuan ka ng mga gawaing pagsamba na wala sa Quran at wala sa Sunnah, ay maalarma ka na hindi anghel ang kaharap mo, kundi ang impostor na si Satan na isinumpa.
Wala nang darating pa na panibagong revelasyon. Walang sino mang anghel ang magbababa ng isa pang revelasyon mula nang pumanaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang palatandaan na impostor ang kaharap mo kapag tinuturuan kanya ng mga panibagong gawaing pagsamba na walang batayan sa Quran, walang batayan sa Sunnah. Kaya't hindi mo po pwedeng paniwalaan ang mga panaginip na may dalang mensahe. Minsan ay nananaginip ang isang taong banal ng liwanag at nakakarinig pa siya ng mga mensahe na magpapakilala ng panibagong paraan ng pagsamba. Ay huwag na huwag kang magpapatangay dahil iyang panaginip na iyan ay galing sa demonyo. At marami ang nailigaw ng ganyang mga panaginip na inakala ng tao na ito ay isang banal na mensahe na galing sa Panginoong Allah, na ang totoo pala ay galing kay Satanas na isinumpa upang iligaw ang sambayanan. Kapag matagal nang dinadalaw-dalaw ni Satanas ang taong banal, ay pagsasabihan niya ito ng paganito. Ngayon, anya, ay narating mo na ang rurok ng kabanalan. Kaya't exempted ka na magsagawa pa ng sala. Ibig sabihin, exempted ka ng magawa ng prayer. Ibig sabihin, graduate ka na sa mga gawaing kabanalan. Kaya't pwede nang huwag ka nang magsala 5 times a day. At dagdag na sasabihan ka pa niya ng paganito. Ikaw na ngayon ang pinakamaalam na scholar sa lahat at huwag ka nang makinig pa sa salita ng ibang mga scholar dahil ililigaw ka ng mga ito. At naniwala ka naman na narurok mo na ang tugatog ng worship at exempted ka na magsala. At naniwala ka naman na ikaw na ang pinakamaalam sa lahat ng scholar at hindi ka na makikinig sa kanila dahil puro kaligawan ang kanilang katuruan. Iyon pala ay ikaw ang naliligaw na nang di mo namamalayan. At lalo ka pang ililigaw kapag binigyan ka na ng power. Sasabihin niya sa iyo na dahil sa sukdulang kadakilaan ng mga gawain mong pagsamba, ay may papremyo sa iyo ang Panginoong Allah na supernatural power, tulad halimbawa ng hindi nawawala ng pera ang bulsa mo, or kaya mong mag-travel sa iba't ibang lugar ng kisap mata lamang, or napapagaling mo ang iba't ibang sakit ng kahit na sinong pasyente. At lalo kang naniwala ngayon na isa ka ngang totoong banal na pinabura ng Allah ng espesyal na katangian. At maniniwala ka na isa ka ngang chosen one. At dahil sa iyong supernatural power, ay marami na rin ang mga taong maniniwala sa kabanalan mo at susundin nila kahit ano pa ang katuroang manggagaling sa iyo at titingalain ka na totoong banal. Marami po ang ganyan sa iba't ibang panig ng mundo. Madali matangay ang sambayanan ng emotion. Hindi ginagamit ang reasoning. Hindi inaalam kung ito bang kabanalan na ito nakalagay sa Quran. Allahu Akbar. Kaya nga ba ang babala ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah, ay huwag talaga tatanggap ng anumang kautusan mula nino man kung ang kanang mga kautusan ay salungat sa mandato ng Quran at ng sa Sunnah. Si Satanas na isinumpa ay napakatuso. Kung hindi niya maakay ang tao sa kaligawan sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan, ay aakay niya ang tao sa kaligawan sa pamamagitan ng mga peke na kabanalan.
Kapag hindi niya makayanan ang taong banal sa paggawa ng mga kasalanan, ay aakay na ito sa mga gawaing bid'ah o mga dagdag bawas sa mga gawaing pagsamba. Papalamutian niya ang mga gawaing bid'ah ng mga gawaing kabanalan na kailan may hindi ginawa at hindi ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang isang napakamapanganib na panlilinlang. Kapag ang gawaing demonyo na gaya ng bid'ah or religious innovation ay pinalamutian ng mga gawaing kabanalan, dito madalas na mailigaw ang sambayan ng kapugos ang kaalaman. Buong akala ng mga tao ay mga gawaing kabanalan ang kanilang ginagawa, ay mga gawain palang bid'ah na itutupok sa kanila sa impyernong apoy. Sa ganito nagbigay ng babala ang Panginoong Allah. May mga taong mukhang banal at napakahuhusay magsalita, maaliwalas ang bigkas, nakakatangay ng damdamin ang kanilang mga pananalita, pero mga walang batayan sa Quran at sa Sunnah ang kanilang katuruan, or kung gumagamit man sila ng mga verses ng Quran, ay pinipilipit naman nila ang mga tunay na kahulugan nito, at kung gumamit man sila ng mga hadith bilang katibayan, ay mga fabricated o imbentong mga hadith. Dito dapat alisto ang kamusliman. Dahilan nga sa buong akala ng isang banal na tao ay galing sa Panginoong Allah ang mga natatanggap niyang mensahe mula sa impostor na Satanas. Plus idagdag mo pa ang kanyang pambihirang power, ay iisipin talaga niya na ang kanyang daladala na mga bagong anyo ng pagsamba ay gagantimpalaan ng paraiso, samantalang pagkatupok sa impyernong apoy ang naghihintay sa kanya at sa kanyang mga tagasunod. At magiging bulag siya, nasunod-sunuran na lamang sa mga demonyong mandato ni Satanas na isinumpa. Ito ay isang mahalagang babala. Pakatandaan na ang mga tunay na anghel ay hindi marunong sumuway sa Panginoong Allah. Kailan may hindi sila magdadala ng mensahe sa kanino man ng panibagong anyo ng pagsamba o pagbabago o pagdaragdag ng pagsamba, dahil alam nila na tapos na ang kumpleto na ang Quran sa pagyao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang darating pa na bagong paraan ng pagsamba, at kung sino man ang magdadala ng isang uring ibada or act of worship nang walang batayan sa Quran at sa Sunnah, ay tiyak na ito po ay galing sa demonyo, hindi po galing sa anghel. Kailan may hindi magagawa ng isang tunay na anghel ang magdala ng mensahe ng panibagong act of worship, at kailan may walang sino mang tunay na anghel ang magsasabi sa sino mang banal na Muslim na graduate ka na sa mga gawaing worship at exempted ka na sa 5 times daily prayers. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakabanal sa lahat ng taong banal ay hindi huminto sa 5 times daily prayers lifetime. Ganon din ang kanyang mga sahaba. Walang sino man sa mga sahaba ang huminto na sa 5 times daily prayers dahil exempted na. Subhanallah, lifetime po ang 5 times daily prayers. Gaano man kabanal ang sino mang tao ay walang exempted sa 5 times daily prayers lifetime. At iyon nga, sa dahilang nakuha na ni Satanas ang kalooban ng isang taong banal, ay sasabihin niya ito ng paganito: isa kang espesyal. Ikaw ang pinili ng Allah. You are the chosen one sa lahat. At unti-unti ay ilalayo ka na ni Satanas sa aklat ng Allah. Ilalayo ka na ni Satanas sa Quran at sa Sunnah.
Ito ang pinaka pangwakas na mission ni Satanas para iligaw ang isang taong banal. Hindi niya agad-agad na ililigaw ang taong banal. Ang gagamitin ni Satanas na panlilinlang sa taong banal ay ang mga gawaing kabanalang peke. Ito ang malalim niyang patibong. Mahirap itong mahalata ng taong banal na kulang naman sa kaalaman. Kaya nga ba, ang anumang gawaing kabanalan ay dapat na nakabase sa pundasyon ng tumpak na kaalaman mula sa Quran at sa Sunnah at hindi dapat batay sa panaginip or feeling or damdamin or illusion. Dahil kapag nailigaw ka ni Satanas ng kahit isang dangkal lamang, ay matutuluyan ka ng maliligaw sa paglipas ng panahon. Kaya ang katotohanan ay panangga talaga ang tumpak na kaalaman, depensa talaga ang knowledge. At ang tinutukoy na kaalaman ay ang Quran at ang Sunnah. Sapagkat kapag ang kaalaman natin ay hindi nakabatay sa Quran at sa Sunnah, ay napakadali lamang tayo mailinlang ng mga bulong ni Satanas. At ang totoo niyan ay hindi lamang ang mga ordinaryong tao ang nalilinlang ni Satanas, kundi pati na ang mga masambahin, mga banal, mga seryoso sa Allah, ngunit kapos sa kaalamang Quran at Sunnah. Sa ganito po umuusbong si Satanas para linlangin ang mga tao sa mga gawaing beda'ah ng mga masambahin, ngunit kapos sa kaalaman. Sila na mga banal ngunit kapos sa kaalaman ay mga walang proteksyon at madali lang matarget ni Satanas ang mga masambahing mangmang. Kaya't sa susunod na pagkakataon na may magpapakilala sa iyo na anghel, o sasabihin nila na nakakita sila ng anghel na nagbigay sa kanila ng espesyal na mensahe, o di kaya'y nakakita siya ng liwanag sa panaginip ng may kasamang mensahe na salungat sa katuroang Islam, ay pakatandaan mo ang katotohanan ito. Kapag ang mensaheng nasabi ay salungat sa revelasyon ng Allah, at kapag ito ay kasinungalingan at pilit idagdag sa relihiyong Islam, ay maalarma ka na, kapatid. Huwag na huwag kang maniniwala. At kapag ang mensahe na yaon ay mag-aangat sa isang taong banal sa ibabaw ng lahat ng ummah, ay maalarma ka kahit pamandin gaano man kaliwanag at kaaliwalas ang anyo na nagdadala ng mensahe. At ito na ang pinakamasaklap sa lahat ng deception ni Satanas sa taong banal. Makinig kayo mabuti. Marami po ang nailigaw nito. Napakarami. Sasabihan siya ni Satanas ng paganito, "O ikaw, Shaykh Fulan, ay nasa sa iyo na ang Allah, at ikaw ay nasa Allah na. Ikaw na ang Allah, at ang Allah ay ikaw na. Allahu Akbar, Allahu Akbar." At naniwala ka naman na ikaw nga at ang Allah ay iisa. Ikaw ang Allah, at ang Allah ay ikaw. Subhanallah, mga ilang daang libo na ba kaya ang nailigaw ni Satanas sa ganitong modus operandi ng demonyong isinumpa? Napakarami-rami na po ang tutupukin sa apoy ng impyerno nang dahil sa ganyang kaligawan ng kaluluwa, sa ganyang klaseng maitim na akida. At dahil sa pagkaligaw na ito ng mga banal, ay tuturuan sila ni Satanas ng mga makabagong paraan ng pagsamba. Kasama na ang pakanta-kanta. Ganun din ang pasayaw-sayaw na paikot-ikot.
pagbibigkas ng mga bigkasing dhikr na pawang mga walang batayan sa sunnah. At darating na sa punto na sasabihan ni Satanas, ikaw na banal na mangmang, sasabihan kanya ng exempted ka na rin sa kahit na ano pang uri ng kasalanan. Dahilan sa tugatog ng kabanalan at pagsamba na nagawa mo, ay pwede ka ng mga lunya. Pwede ka ng makipagtalik sa hindi mo asawa. At darating sa punto na ituturo niya sa iyo na ang illegal sex ay isang dakilang anyo ng worship. Na habang pinagsasaluhan ninyo ang kahayukan sa illegal na sex, ay kabanalang sambaraw ang inyong ginagawa. Allahu Akbar! Ang immoral na sex, ang siyang pinakadakila raw na alay ng pagsamba sa Allah. Allahu Akbar! Napakarami na rin ang napapaniwala ni Satanas na ang adultery o zina ay isang dakilang ibada o great act of worship. Subhanallah. Kaya nga po ba, kailangan talaga ang kaalaman? Ganyan po ang nagaganap na kautusan ng tusong si Satanas. Imaginin mo, ang isang mama, halimbawa, sa isang malalim na gabi, ay mag-isa siyang gising. Nagdarasal mag-isa. Sa kalaliman ng gabi, habang tulog na tulog ang buong bayan, gising siya at subsub sa taimtim na pagsamba sa Panginoong Allah nang biglang makarinig siya ng boses. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay isang liwanag ang kanyang kaharap na nagsasabi ng paganito, "You are the chosen one." Ikaw ang pinili. At sinabihan kanya na ikaw ay pinupuri ng Panginoong Allah sa iyong mga dakilang gawaing kabanalan, na ikaw ang pinili ng Allah sa lahat ng nilalang na pagkakalooban ng isang special na mensahe at supernatural na kapangyarihan. Napakaliwanag niya, napakamapayapa ang kanyang boses, mukhang sagrado ang kanyang dating, at nagpakilala siya na, ako ang anghel na ipinadala sa iyo ng Allah upang ipaabot sa iyo ang mensahe ng kaligtasan ng sanlibutan. At ang buong kamalayan mo ay natangay ng napakamaaliwalas niyang salita. Lubusang naniwala ka na anghel nga ang kaharap mo. At natangay ka ng iyong ego sa pagkakarinig na ikaw sa lahat ng tao ang pinili na pinaka-espesyal na pagkakalooban ng makadiyos na mensahe. Dahil sa biglang pagkamangha, ay hindi sumagi sa isip mo na baka si Satanas na isinumpa ang kaharap mo. Napakaganda ng liwanag, napakalamig ng kanyang boses, napakabait ng kanyang dating, at tuluyan ka ng natangay ng iyong damdaming inakala mong miracle ang kaharap mo. At hindi mo na nagawa pang magtanong kung sino nga ba ang kaharap mo. Ang buong akala mo ay napakaswerte mo. Napakalaking blessings ito. Ito ang iginantimpala ng Allah sa mga gawain mong kabanalan. Ginantimpalaan ka ng supernatural power at tuluyan ka nang nalunod sa napakalalim na bitag ni Satan na isinumpa. At dahil sa nataglay mong power, ay marami ang magtitiwala sa iyo, mananalig sa iyo, mga tagasunod mo sa impyernong apoy. Tandaan mo na hindi lahat ng kumikislap ay liwanag, at hindi lahat ng magandang salita ay galing sa langit. Ayon kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagan nawa siya ng Allah, ay marami sa buong kasaysayan ang mga taong banal na nakaengkwentro ng ganyang tagpo at mga natuluyang maligaw.
Kung meron mang mga hindi nabitag ng ganitong patibong ni Satanas, ay kakaunti lamang. Karamihan ay natangay ng ganitong eksena sa buong pagkakaakalang tagpong banal ang nagaganap sa kanilang harapan. Madalas itong mangyari sa mga taong masyadong obsessed sa kahahangad ng miracle. Mga taong lubusang nagpapakabanal sa hangad na magkaroon ng pambihirang power ng miracle. Mga taong palasamba ngunit kapos ang kaalaman. Mga taong madalas matangay ng religious emotion kaysa sa religious knowledge, ay dito nagkakaroon ng opening si Satanas para ipasok sa kanyang bitag ang banal na mangmang. At dahil sa pandilin lang na ito, ay aakalain ng banal na siya nga ay espesyal sa paningin ng Allah. Maniniwala na siya ngayon na ang kanyang ginagawa ay kalugod-lugod sa Panginoong Allah. At aakalain na niya na siya ngayon ay napapalapit na sa Panginoong Allah. Ang hindi niya alam ay nabitag na siya ng patibong ni Satanas. Hindi niya namamalayan paano siya ngayon napapalayo sa landas ng Allah. Ang isa sa pinaka-epektibong bitag ni Satanas sa taong banal ay hindi ang akayin siya sa gawaing kasalanan, kundi ang papaniwalain siya na mga kabanalan, ang mga gawaing bedaah na babalutin ng mga kautosang kunwari galing sa revelasyon na mukhang Islamic sa panlabas ay gawaing demonyo pala sa katotohanan. At sa dahilang naniwala na si taong banal na anghel nga ang kanyang kaharap, ay magiging sunod-sunuran na siya sa lahat ng sasabihin ni Satanas. Darating na sa punto na uutusan siya na huwag na rin magbasa pa ng Quran dahil sapat na ang kanyang kaalaman. At papaniwalain siya ni Satanas na alam na niya ang lahat ng kaalaman at hindi na kailangan pang mag-aral. Siya na ang pinakamatalinong scholar. Uutusan na rin siya ni Satanas na umiwas ng makipaghalubilo sa mga scholars dahil ang kanila raw mga kaalaman ay backward at mga kaligawan at baka mahawa raw siya sa kanila. Magiging mapagmataas na siya sa sarili. At ang tingin niya sa ibang scholars ay mga mangmang. Ibig sabihin, hindi ipapahalata ni Satanas na lason ang kanyang dala. Dahil sa matatamis na salita, ay parang hani sa tamis ang kanyang mga pambitag na bigkasin. At humantong na sa punto na nananampalataya ka na sa lahat ng kanyang ipag-uutos sa iyo. Buong akala mo talaga ay nasa totoong kabanalan ang mga ginagawa mo. At hindi mo na namamalayan pa ang unti-unti mo ng pagkakalayo sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buong kamalayan at pagkatao mo ay naimpluwensyahan ka na ng inaakala mong anghel. Aakalain mo na ang mga ginagawa mo ay masigit pa na mahalaga kaysa sa sunnah. At lalayuan mo na ang Quran sa pagkakaakalang revelasyon din mula sa Allah ang mga natatanggap mong salita na inaakala mong galing sa anghel. Ganito katindi ang pagkaligaw ng mga banal na mangmang. Minamaliit nila ang mga scholars sa pag-aakala nila na ang kaalaman ng mga scholars ay backward, samantalang ang sa kanila ay revelasyon ng mga dakilang lihim ng katuruan ng Panginoong Allah. Nabubuksan raw sa kanila ang mga lihim ng kalangitan, na ang dulot daw ng mga lihim na kaalamang ito ay ang minimithi na miracles and power. At napakarami pa ang mga
kaparaan ng patibong ni Satanas upang iligaw ng walang kamalayan ang ibang banal na kapus sa kaalamang Quran at Sunnah. Nawa, nakapulutan na naman natin ang punto na ito ng mahalagang aral at babala sa mga kamusliman sa malaliman na bitag ni Satanas na isinumpa.